Sa kabundukan ng Cordillera, nakatago ang isang lumang minahan ng ginto na matagal nang iniwan ng mga dayuhang Manero noong panahon ng Kastila. Ayon sa matatanda, hindi lang raw ginto ang iniwan sa kailaliman ng bundok, kundi pati mga kaluluwa ng mga namatay na pinilit magtrabaho roon. Sa paglipas ng panahon, pinaniniwala ang isinara na ang mga lagusan ng minahan, ngunit may iilang pamilya sa baryo ang patuloy na naniniwala na mayroong natitirang ginto. Isa sa kanila si Tomas, isang ama ng 3 anak. Mula pa pagkabata, naririnig na niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa Bulawanti Anito, isang uring ginto na sinasabing hindi nauubos at inaalagaan ng mga espiritu ng bundok. Dahil sa hirap ng buhay, nagpasya si Tomas na pasukin muli ang lumang minahan kasama ang kanyang mga kabarkada, sina Mario, Ben, at Isko. Isang gabi, dala ang mga ilawan, lubid, at piko, nagtungo sila sa lumang lagusan. Ang paligid ay tahimik, tanging huni ng kuliglig at hampas ng malamig na hangin ang maririnig. Paglapit nila sa bungad ng minahan, ramdam nila ang kakaibang bigat ng hangin, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Kung totoo ngang may mga anito rito, pasensya na. Kailangan lang naming mabuhay, bulong ni Tomas bago sila pumasok. Habang papalalim sila, mas lalong lumalakas ang tunog ng kanilang mga yabag. Nakakabingi ang katahimikan, at paminsan-minsan ay may naririnig silang tila bulong mula sa kawalan. Si Isko ang unang nakaramdam ng kakaiba. Pare, parang may humihinga sa batok ko, nanginginig niyang sabi. Ngunit paglingon niya, wala namang tao. Makalipas ang ilang oras ng paghuhukay, nakakita sila ng may kantab na bato na tila ginto. Halos hindi makapaniwala si Tomas. Ito na yon. Hindi tayo nagkamali. Ngunit kasabay ng kanilang sigawan ng tuwa, biglang yumanig ang lupa. Bumagsak ang ilang batong malalaki, at mula sa kailaliman ng lagusan ay lumitaw ang malamig na helanghing, hindi boses ng tao, kundi parang iyak ng mga kaluluwa. Takbo! Sigaw ni Mario. Ngunit huli na. Gumuho ang bahagi ng lagusan at natabunan si Ben. Naririnig nila ang kanyang sigaw habang unti-unting nilalamon ng lupa at bato. Tulungan niyo ako. Huwag niyo akong iwan. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila matanggal ang mga batong bumagsak. Habang nagmamadali silang lumabas, lalo lamang lumalalim ang lagusan. Para bang nililigaw sila ng bundok. Ang daan na dapat palabas ay nagiging pasikot-sikot, hanggang sa hindi na nila makita ang labasan. Sa gitna ng dilim, nakita nila ang mga anino, mga kaluluwang nakakadena, may dagwang katawan, at walang mukha. Sila raw ang mga katutubong pinilit magtrabaho noon at namatay sa gutom at pagod. Isa-isa silang lumapit sa mga Manero. Bakit nyo kami ginaising? Ang bundok ay hindi para sa inyo. Nagulat si Tomas nang makita na isa sa mga espiritu ay kamukha ng kanyang lolo. Umalis ka na, apo. Huwag mong tularan ang kasakiman namin noon. Bayad ang lahat ng ginto sa dugo. Habang humihingi ng tawad si Tomas, muling umuga ang lupa. Isa-isang nilamon ng lagusan ang kanyang mga kasama. Si Mario, hinatak ng mga kaluluwa papasok sa dilim. Si Isko, nadaganan ng malalaking bato. Si Tomas na lamang ang natira. Sa kanyang huling sandali, nakakita siya ng napakatingkad na liwanag ng ginto sa kanyang paanan. Ngunit kasabay nito, narinig niya ang libo-libong boses na humihiyaw. Hindi niya alam kung aabutin niya ang yaman o tatakbo para sa buhay. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang bumagsak ang buong lagusan. At doon natapos ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bungad ng minahan na tuluyan ng nag-iba. Walang natagpuan na katawan ng 4 na Manero. Ngunit sa tuwing gabi, ayon sa mga taga-ron, may maririnig na mga sigaw at kalabog mula sa ilalim ng lupa, tila ba patuloy pa rin silang humuhukay, habang buhay na nakulong sa dilim ng bundok. At ang lumang alamat ay muling binuhay.
Ang ginto ng Cordillera ay hindi para sa mga mata ng taong sakam, kundi kayamanan ng mga espirito na kailanman ay hindi maaangkin ng tao.